Sa kabundukan o karagatan man, lahat tayo konektado sa ating mundo. Mundong dapat nating pahalagahan. Ready ka na ba? Ako si Miguel Tan Felix. Let's go! Samahan niyo ako sa pagtuklas sa iba't ibang likas na yaman ng Pilipinas. Tara, simulan na natin to. Yo! Dito sa Mabini, Batangas, magsisimula ang ating adventure. Explorers, let's do this. Ang goal natin today ay makakuha ng real-life XP upang mag-level up ang ating kaalaman sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ngayong araw, kikilalanin natin ang isang extreme sporting community dito sa Mabini, Batangas at susubukan nating ma-experience ang buhay atleta na ang playground ay ang karagatan. Tara G! Sa Planet XP! Yo Explorers! Ang pin location natin ngayon ay ang Barangay Solo, Mabini, Batangas. Puntahan ito ng mga turistang gusto mag-beach, island hopping at scuba diving. Kaya naman, dito magsisimula ang ating mga bagong missions. Speaking of, Ito ang ating 3 missions of the day. Mission 1. Uy, gusto ko to, maglalaro sa beach. Mission 2. Ginto, treasure hunting ba to? Naintriga tuloy ako. Mission 3. Wow, extreme sport. Gina-G ako dyan. ready na ba kayo Explorers? Samahan niyo ako. Tara G! Andito tayo sa beach ng Barangay Solo, Mabini, Batangas. Tapos kung makikita nyo, medyo gray yung sand. Tapos medyo mababato. Sa mga nabasa ko, ang mga beach dito sa lugar na to ng Batangas ay nabuo daw dahil sa pagputok ng mga kalapit na bundok tulad ng Taal Volcano. Ayan o. Isang linaw ng tubig. Gusto ko na mag-swimming pero di pa pwede dahil meron akong kailangan gawin na mission dito sa lugar na to. Sikat yung mga water sports dito. May nag-windsurf doon, may free diving. So, feeling ko makakita ako ng atleta dito. Lakad-lakad tayo. Ay, tanawin natin si Kuya. Magandang araw, Kuya. Ano itong nililinis ninyo? Yang gamit po to sa windsurfing. Windsurfing? Opo. Ay, ibig sabihin, atleta ho kayo. Yan na. Sakto! Kasi naghahanap ako ng atleta. Miguel, anong pangalan? Denver. Isang windsurfer si Denver John Castillo na dito rin nakatira sa Barangay Solo. Pero hindi niya hobby ang sport na to ha. Member siya ng Philippine Windsurfing Team. Legit na atleta. Pinaliwanag ko sa kanya ang aking misyon at humingi ako ng tulong. Buti na lang pumayag siyang maglaro kami ng frisbee. Hindi lang pala legit na atleta legit na mabait. Marunong ka ba mag-frisbee? No, hindi ko pa kayo nasusubukan eh. Huwag kang mag-alala kasi pwede ka tang turuan. Medyo mahangin dito sa tabing dagat eh. Saan ba pwedeng maglaro nito? Doon, may alam mo. Meron ka? Meron. Tara, Denver. Tara. Ang tawag ng mga windsurfer sa lugar na to ay ang kampo. Dito ang lagayan ng gamit nila at dito rin nila binubuo ang mga windsurfing rig nila. Unahin natin ituro ang basic move sa frisbee, ang paghagis. So ang hawak ay pwedeng ganyan o pwede rin ganito. Kung saan ka mas komportable. Check mo, anong mas komportable sa'yo. Pag babato ka, twist mo yung katawan mo, extend mo yung kamay mo, and then pitik. Pero bago tayo lumayo, turuan mo na kitang sumalaw. Ganito ang tama pagsalo. Tawag dyan, pancake. Nax, feeling frisbee coach lang ako ah. Salo, pancake. Try, pancake. Yon, isa pa. Yan. Ang bilis matuto ng ating atleta. Galing. Ready na siya maglaro. Oh, Gina. Batuhan lang tayo. Saluhan, batuhan. Tapos, kung sinong di makasalo, point nung isa. Tapos, race to 3 points tayo. Game? Sige. Game. G! G. Mukhang chill lang si Denver pero sa unang tira pa lang, Itong frisbee kasi, nasi ko eh. pinatakbo na agad ako. Nang subukan ko naman siya patakbuhin, natawa lang siya.
Yan ang sportsman, hindi napipikon. At sa paglalaro namin ng frisbee, Opya. napag-usapan namin ng sport na malapit sa puso niya, ang windsurfing. 4 na taon ng windsurfer si Denver. Nagsimula siya nung 13 years old pa lamang siya. Sino nagturo sa'yo? Si Coach German Pass. German siya, hindi siya Pinoy? Hindi, German ang pangalan niya. Naisingit ko rin yung joke ko. Ayon pa kay Denver, nahiligan niya ang windsurfing noong panahon ng pandemic dahil daw masaya itong laruin at may thrill. Napamahal ka sa Okay. 1-1. Ganun. Habang nagkukwentuhan kami, sunod-sunod kami nakapuntos. Sakto lang. Sakto lang. Mm. Ano score? All one. All one? Lalayo mo talaga, ha? Kasi kunyari, paano yung bata? 2-2. Challenges. 3-2. Nice game, bro. Nice game. Ako, nanalo ako. Pero for sure, pinagbigyan lang ako ni Denver eh. At ayun na nga, natapos na ang aking first mission. Panalo ako. Maraming salamat. Nice. GG, Denver. next Uy, game. ano yun? Uy, mission 1 accomplished. Enjoy ka ba? Enjoy ako. Ako, nag-enjoy ako eh. Kasi hindi ko na malaya na natapos na yung mission dahil ang ganda ng kwentuhan natin. Natuto ko mag-frisbee. At pag naglalaro ka talaga ng sports, nag-e-enjoy kayo. Oo, talaga. Lalo't bago yan eh. Pero para sa next mission ko, kailangan ko maghanap ng ginto. Sa kaya pwede maghanap ng ginto? Dito. Tara! Tara. Nakakita na ba kayo ng paraiso sa ilalim ng dagat? Kung hindi pa, humanda kayong mapahuwaw sa Verde Island. Ang Verde Island o Isla Verde sa Batangas ay isang global marine biodiversity hotspot at paboritong destinasyon ng mga mahilig sa dagat, diving at nature. Ang karagatan sa paligid ng Isla Verde ay tinatawag na Verde Island Passage. At dito, may makikita kang mga sea creatures na hindi mo makikita kahit saan. May libo-libong species ng isda, corals at iba pang yamang dagat na makikita rito sa loob ng 1.4 million hectares na areang kinakasakupan nito. Katumbas yun ng 10,000 luneta. Ang laki! Kaya naman tinatawag itong center of the center ng marine shorefish biodiversity. Napakalinaw ng tubig dito kaya kitang-kita ang napakaraming marine life. Makikita sa mga dive sites dito ang makukulay na coral gardens at underwater canyons, kung saan nakatira ang milyong-milyong isda, pawikan at iba pang kahanga-hangang species habang nagda-diving o nagsasnorkel ka. Ang nakakalungkot lang, explorers, nakaharap din ng Isla Verde at Verde Island Passage sa problema ng polusyon. Bukod sa mga single-use plastics na natatagpo ang lumalangoy kasama ng mga isda, apektado rin ang isla sa mga oil spills at iba pang problemang gawa ng mga tao. Kaya pag namamasyal tayo sa dagat, huwag nating sisirain o gagalawin ang mga corals dahil yan ang mga tahanan ng mga isda. At syempre, huwag na rin tayo magtatapon ng basura. Pag nasa pasyalan tayo, huwag maging one tamad. Be one tama. Welcome back, explorers! Nilibot na namin ni Denver ang Barangay Sulo para sa aking mission na maghanap ng ginto, pero inalat kami sa aking treasure hunt mission. Grabe, ang dami na namin napuntahan ni Denver para sa mission to ko na maghanap ng ginto. Kaso, hirap eh. Kasi huhukayin pa tayo. May mga kilala ka bang pwedeng tumulong sa atin, Denver? May kakilala. Sa aming paghahanap ni Denver, nakita namin ang kasama niyang windsurfers, si Andre Togade, silver medalist sa SEA Games 2025. Si Renz Angelo Amboy, na silver medalist din sa SEA Games 2025. At si Alfiona Gonzalez na nakasungkit naman ng gold sa Langkawi Regatta Perdana. Ang aastig ng mga kaibigan ko ngayon, lahat champion sa windsurfing. Mga members din sila ng Philippine Windsurfing Team. Halos kasabayan din ni Denver na natuto ng sport at kasama niya sa mga competitions dito sa Pilipinas at abroad. Nagsimula po ako mag-windsurf sa 9 years old. Grabe, ang bata. Tapos hanggang ngayon, hindi pa ikaw nagsasahod. Hindi pa rin po. Nagsimula po akong mag-windsurf is 9 years old.
9 din. Hanggang ngayon po, 20 years old na po ako, tuloy-tuloy pa rin. So 11 years ka nang nag-windsurf. Galing ko sa math, no? Halos isang taon ng paghahanda nila kapag sasali sila sa competition para tapatan ng magagaling na atleta galing sa ibang bansa. Pero di lang to basta training sa kanila. Nagiging libangan na din po kasi namin siya. So, ang magandang nadudulot po nito sa amin is parang kapag yung stress ka na po, yung, lalo na po nag-i-school po kami, yung pwede po kayong, yan, windsurf lang po kami, tapos yun, nawawala po yung stress namin. Maganda po ang naitutulong ng windsurf sa amin. Kumbaga, magiging physical healthy ka, mind healthy, nakatulong din sa pamilya, sa sarili pang gastos. Yun lang po. Tapos, nakakarating kami ng ibang bansa ng wala expenses. Tapos, ang inaano lang talaga namin is yung pride ng Pilipinas lagi. Oo. Kumbaga, pasan-pasan nyo ang pangalan ng Pilipinas. Ay, hello po. Mas, si Miguel. Lola. Ah, nanay. Miguel ho, Miguel. Oh, magandang araw po. Mano ho? Ewan ka ng Diyos. Miguel po, Miguel. Buti po, sinuportahan nyo at napakagaling na ni Denver ngayon. Una siyang pumasok sa ganyan, nasa abroad ako na sa ibang bansa. Ah, talaga po? Ang papa niya nag-push na dahil nga pandemic noon, pinush ng kanyang papa na pumasok sa ganyang sports. Okay. Yun, masaya ako dahil na nabalitaan ko na may marunong siyang mag-windsurfing. Sa disiplina ko din ako, sa totoo lang, kulitis. Siyempre, pag bata pa may pagkakulitis, yun. Ay, ano po yung kulitis? Ay, yung makulit. Makulit. So dati po, makulit po siya. Makulit. Tapos po Nung pumasok, siyempre may disiplina, ibang disiplina sa mga ganyan mga sport, kasali sa sports. Malaking na-obserbahan ko malaking tulong. Agad tayo dyan. Disiplinado. Kayo, gusto ko rin malaman, ano yung mga supportang nakuha nyo sa parents niya? Nung nagsisimula pa lang po ako, sa tatay ko, yung paghatid sundo pa lang po sa akin, papunta sa kampo, yun po, ramdam ko na po talaga yung suporta nila sa akin. Tapos, yung yung tuwing pagising ko sa umaga, yung kain ka na, ganito, may training ka pa, ganyan. Tapos hanggang sa ngayon po, ramdam na ramdam ko pa rin po siya. Parang naiiyak si Monang, no? parang napapareminis siya eh. O, Gabe, ano sa'yo? Ang nakuha ko po sa papasan mula sa magulang ko is lagi po nila akong pinupush hanggang sa... Basta pinupush po nila ako hanggang sa walang katapusan. Training ka lang ng training, kailangan na yun. Lagi po nila ako sinasama sa kanilang pag-isa. Support ng mga kapatid ko naman po sa akin is kasi galing din po sila sa pagiging windsurfer eh. So lahat po din ng kanilang mga natutunan, binibigay din naman po sila sa akin. Kumbaga sa madaling salita, no? Yung sa mga atletang kagaya nyo, sobrang laking bagay ng suporta galing sa mga mahal natin sa buhay. Malaki man yan or maliit, basta nanggaling sa kanila, parang nagbo-boost ng confidence natin, nagbo-boost ng lakas natin. Saludo ako sa inyo. Eto, ikaw to, no? Lupit. Congrats sa inyo. Ako, hindi kayo mananalo ng mga medals kundi dahil sa hard work nyo and suporta ng mga magulang nyo. Pwede kong makita kasi hindi pa po nakakita ng gold na medal talaga eh. Andyan ho ba? Naitabi niyo yun? At pinakita na nga sa akin ni Denver ang kanyang gold medal. Grabe, ngayon lang ako nakahawak ng gold medal galing SEA Games. Ang laki at ang bigat pa. Ang lupit. Congratulations, bro. Pwede ka suot? Experience lang. Sige lang, Pwede po sige ba? lang. Pwede po ba? Pwede po ba? And the gold medal goes to Miguel. Thank you. Dapat daw kinakagat ang gold medal. Teka, subukan ko nga. Kinagat mo to? Kagating na. Wow, galing. At syempre, kailangan ko ng remembrance kasi bihira lang yung ganitong moment eh. Mami, pwede mong pa-picture po kami ni Denver. Tara, picture tayo. Sobrang swerte ko na makahawak ng gold medal galing sa SEA Games kasi iilang Pilipino lang talaga nakakasungkit ng medalyang to. Kaya congratulations. Deserve mo to, bro, dahil sa dedication na ginawa niya. Uy! Yo! Mission 2 accomplished, explorers!
ito pala yung gold na pinapahanap sa atin, ang gintong hindi nakatago o nakabaon, kundi ang gintong nakukuha sa pagsisikap, disiplina at determinasyon. Grabe. Kakaibang experience to. Congratulations sa inyo. Congratulations sa mga atleta, sa mga magulang na sumusuporta sa atleta. Maraming salamat sa experience ito. At dahil dyan, na-curious ako, mahirap ba mag-windsurf? Hindi naman po. Kanino o pwede magpaturo ng windsurf? Kay Coach Jaraman po. Yung SEA Games medalist din. Tsaka galing siya sa pamilya ng mga windsurfer. Parang stricto yan ah. Pero bago kami umalis, naghanda muna si Nanay Arien ng makakain. Nay, ano itong ulam natin ngayon? Dalagang gukin po. Na ginawa po ng dalaga. Nakanang dalag. Siyempre, para may kwento ko kay Mami na tikman kong sinaing na dalagang bukid, tinanong ko kung paano ba ito niluluto. Sampalok po ang unang inilagay. Tapos ito po, nilagyan ng asin, ang isda. Tapos, lagyan mo ng luya. At saka, bawang. Ready to cook na. Okay. Madali lang pala. You know, ang dali lang lutuin at healthy pa. Bagay na bagay sa kanin. Masasabi ko na itong sinaing na dalagang bukid, tunay na pagkain Pinoy na mas masarap pa pag sinanay ang nagluto. Under the sea naman tayo mga explorers dahil may ipapakilala sa atin ang ating favorite animal explorer na si Tammy Tamaraw. Sabi niya kakaiba daw yung mga OOTDs ng mga kaibigan niya. Sino ba sila, Tammy? Explorers! Tammy Tamaraw here. May ipakikilala ko sa inyong mga kaibigan ko. Ang gaganda nila. Lika, punta tayo sa kanila. Sila ang mga nudibranch. Para silang mga artwork na nabuhay sa ilalim ng dagat. Kahit maliit at mukhang cute, maraming nudibra ang may lason. Yung iba naman kumukuha ng lason sa mga kinakain nilang coral o sponge. Tapos, iniipon nila ito sa katawan nila. Parang level up moves sa mga video game. Hermaphrodite sila. Ibig sabihin, pareho silang may male at female organs. Kapag nag-mate ang dalawang nudibranch, pareho silang pwedeng mangitlog. Sila ay sensitive sa pagbabago ng environment. Kaya ginagamit sila ng scientists bilang indicator kung healthy ang dagat. Kapag may nudibra, good sign yun. Kahit tinatawag silang sea slug, wala silang shell at ibang-iba sila sa ordinaryong suso. Mas mukha silang alien kaysa snail. Ang dami nating pwedeng maging kaibigan sa Animal Kingdom. Kita-kits ulit tayo, explorers, sa Planet XP! Yo, explorers, ngayon papunta na kami sa Hanau Bay para i-meet si Coach. Kaso medyo kinakabahan ako, baka stricto ba yun si Coach? Mamaya pagalitan ako. Ito na, nagpalit na nga ako ng pang windsurfing para ready na pag na-meet si Coach. May kulang eh, pero nga ng shades. Kasi yung mga atleta naka-shades eh, oh. Ayan, oh. Coach! Nasa si Coach? Hindi, joke lang. Ito, nasa na si Coach? Ay, Coach! Coach, si Miguel. Hello po. Good afternoon po. Siya si German Paz, ang head coach ng Philippine Windsurfing Team. Siya ang nag-train sa team na nanalo ng 4 medals sa SEA Games itong 2025. At gold medalist din siya. 2005 na masungkit niya ang gold medal sa SEA Games na ginanap dito sa Manila. Balita ko kasi bigatin daw talaga kayong coach eh kasi kayo nagtuturo sa mga atleta ng SEA Games. Tuloy ngayon, nidevelop pa rin ako ng mas bata pa para sa next generation. Para sa 2028, youth SEA Games dito sa atin. Bakit ho, mga batang naisip niyong training? Usually kasi mga ito, tatanda rin yung mga yan. Tanda na pala kayo eh. Tatanda rin yun. Kailangan natin ng next generation. Para yung sports, yung surfing, hindi siya mawala. Kasi pag na-expired na mga yan, wala na. Kumbaga si Coach German, advance mag-isip to.
Kaya pala malupit ka palang, coach. Oo. Natatakot na. Meron pa ho bang ibang magtuturo sa akin yun? Baka naman, coach, pagalitan niyo ako ng pagalitan, ha? May factor na gano'n. Nako! Ready ka na ba? Eto, okay na ho tong... Batoy naman. Baduy! Game na. Game na rin ako. Tara, simulan na natin to. Tara, G. Bukod sa direksyon ng ihip ng hangin, importante rin kabisado mo rin ang iyong board at rig, pati ang posisyon ng iyong katawan mula ulo hanggang paa. This one, ito tinatawag nating imaginary line. Always, hahatiin mo ng imaginary line yung paa natin para always balance. Pagkatapos akong turuan ng basic info ni coach tungkol sa windsurfing, ituturo naman niya sa atin kung paano kontrolin ang rig at board. So, kailangan, pag inangat natin siya, kailangan bend the knee, stretch your body, slowly you up like this. Ganda natin hinihila. Hindi yung mamadali ka. No. Relax lang. Now, stretch your body, mass between your bodies look like B-shape. Victory. Ngayon pa lang, ang dami ng kailangan tandaan na. Sana mamaya sa tubig, sumakses ako para maramdaman ko rin ang victory. Mass forward. Your direction is Ito yung going, yeah. ng hangin. Direction is going away from the wind. Then back to normal position. Seryosong training ang nakuha ko kay coach, pero sa lupa muna kami. Uy, bilis. Pero ako na-imagine ko nasa tubig na yung windsurf ko eh. Coach, paano ko promeno masyado mabilis, coach? Si Coach German na rin ang nagkunwaring alon para maramdaman ko ang feeling ng nasa dagat. Sana lang mamaya pagdating sa tubig maalala at magawa ko lahat ng sinabi niya. Nasa tubig. Tara, tubig na daw. Let's go. Pero bago ako sumampa, nag-demo muna si Coach. At habang pinapanood ko siya, lumalangoy sa isip ko lahat ng mga tinuro niya sa akin kanina. Mula sa posisyon ng mga paa hanggang sa tamang tayo ng katawan. At ito na, ako naman ang sumampa. Tamang hawak, tamang pwesto, at sundan ang ihip ng hangin. Mabagal man ang unang galaw ko, ramdam ko na para akong lumilipad. Pero hindi sa hangin, kundi sa dagat. Sasabayan din ako ni Coach pero hindi pa siya nakakalapit. Nako, nagka-problema pa. Natanggal yung sail ko. Buti na lang talaga to the rescue si Coach. Mahirap na, malayo-layo na rin kasi kami. Pero kahit na-itaas ko yung sail ko, ako naman yung nahulog sa tubig. Ang galing ko, di ba? Pero okay lang kasi may life vest naman ako. At saka nakasampa rin ako agad sa board. At syempre, nandun din ang safety team at ibang surfers na nakaalalay sa akin, kaya laban lang! Ayun, lumarga rin ako. Ay, sarap ng hangin. Saan kaya ako makakarating? Ay, yun lang. Nahulog na naman. Isa ba, isa ba? Laban! Hep, hep! Walay! At ayun na nga, tuluyan nang natanggal ang aking sail. Kaya hinintay ko lang muna si Coach dito sa laot. Ang sabi niya, kailangan naming bumalik para palitan ang aking equipment. Ang bait ni Coach, pinahiram na niya sa akin yung gamit niya. Buti na lang din at malakas pa rin ang ihip ng hangin. Kaya natupad ang aking mission na mag-windsurfing. Gusto ko lang magpasalamat, Denver. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong araw at pag-share ng iyong success story. And of course, kay Coach German, maraming salamat sa pagturo sa akin ng experience mo. Hindi lang sa akin, sa lahat ng kabataan na tinuturuan mo. Maraming salamat. Kumbaga, kung ako tatanungin, ano kayo, Batangas Pride eh. Actually, hindi lang, Pinoy Pride. Kaya sana wag ko kayong magsawang maging inspirasyon sa mga kabataan at sa mga taong nakapaligid sa inyo. Maraming salamat po. Nag-enjoy ba kayo? Enjoy tayo. Enjoy, okay. Uy! Ano yun? Mission 3 accomplished. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. O tara, ride na ulit. Let's go. 1 destination, 3 missions,
completed! Let's go, explorers! And of course, wow! Adventure badge! Hindi mo mawala yan. Sobrang nag-level up tayo today, explorers, dahil nag-gain tayo ng extreme experience. And of course, hindi lang yan ang nag-gain natin. Nagkaroon din tayo ng mga bagong kaibigan. Habang nasa laot ako, na-realize ko na yung kaalaman at kakayahan ay parang gold medal. Kailangan mong i-train yung sarili mo para maging magaling sa mga bagay na gusto mong gawin. At yung mga natutunan mong yon, hinding-hindi na mababawi sa'yo. Iyon na yun, forever. Dito sa Barangay Solo, Mabini, Batangas, higit pa sa ginto ang mga nakuha natin. Naging bahagi tayo ng kwento ng pagpasa ng kaalaman at kakayahan ng mga naunang henerasyon papunta sa bago. Nakita rin natin yung pagsusumikap at magandang samahan ng mga batang atleta. At nakaka-inspire yung attitude nilang hindi sumusuko hanggat hindi nasusungkit ang gintong medalya. Kitang-kita nyo naman, experience is the best teacher. Marami tayong matututunan sa mga tao at lalong-lalo na sa kalikasan. So, go out and explore. This is Planet XP.